Nagbitiw na po si Tourism Undersecretary Vicente Romano. Si Romano ay ang nasa likod ng controversial na slogan ng DOT na Pilipinas kay ganda. Siya rin po ang kauna-unahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino na nagbitiw sa kanyang tungkulin. Nakatutok si PR Kanghel. Mabigat sa kalooban ni Tourism Undersecretary Vicente Romano ang di pagtanggap ng publiko sa dapat sanay bagong tourism slogan na Pilipinas kay ganda. Pero tanggap niya ang naging reaksyon ng publiko at dahil ideya niya ito at siya ang nagpursiging ituloy ang kampanya kahit nag-aalangan maging si Pangulong Noynoy Aquino, minabuti na niyang magbitiw sa pwesto. I would like to take this opportunity to express my sincerest apologies to President Aquino, to Secretary Lim, and the Filipino people for the controversy that this branding exercise has generated. Personal na desisyon daw niya ang pagbibitiw at walang pumilit sa kanya na gawin ito. Pero kahit tanggap niya ang negatibong reaksyon ng publiko, ipinagtanggol pa rin ni Romano ang kanyang ideya at ang paggamit ng Tagalog sa slogan. I am still convinced it is a matter of execution. I honestly think a Manny Pacquiao saying Pilipinas kay ganda will make a world curious and try to find out what it means. Ipinalawanag din niya ang 3.77 million pesos para sa launch ng pumalpak na kampanya. Di naman daw ito nalalayo sa budget ng DOT para sa ibang mga katulad na proyekto. Tinanggap naman ni DOT Secretary Alberto Lim ang pag-resign ni Romano kahit sa tingin niya, hindi ito kailangan gawin. I think he did the honorable thing. You know, in previous administrations, this would not have happened. Tingin ni Lim, pinalaki lang ang issue at di raw siya magtataka kung ang mga grupong tutol sa Open Skies Policy ang nasa likod ng paninira sa DOT. Tiniyak naman ng DOT na bubuo na sila ng expert panel para pag-aralan ng susunod na kampanya ng Department of Tourism para makaakit ng mga turista sa bansa. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Na-stroke ang aktor na si William Martinez ayon sa kanyang estranged wife na si Yayo Aguila. Nagreklamo ng pananakit ng ulo si William kahapon. Isinugot siya sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Namamaga raw ang isang bahagi ng utak ni William. Nakausap naman daw ang aktor pero hanggang ngayon, nasa intensive care pa rin siya. Hinihintay pa ang resulta ng mga isinagawang test. Nagpapasalamat naman ang pamilya ni William sa mga nagdarasal para sa kanya. Big winner sa American Music Awards ang teen heartthrob na si Justin Bieber. Nanalo siya sa lahat ng kategorya kung saan siya na-nominate. Ito ang Favorite Pop Rock Album, Favorite Pop Rock Male Artist, Breakthrough Artist, at ang Top Award na Artist of the Year. Siya ang youngest performer na nanalo nito. Dito tinalo niya ang mga veteran artists na sina Eminem, Katy Perry, Lady Gaga at maging ang mentor niyang si Usher. Kabilang sa iba pang winners sa American Music Awards, sina Usher at Rihanna para sa kanilang soul R&B album. At Lady Gaga for Favorite Pop Rock Female Artist, si Taylor Swift naman ang itinanghal na Favorite Country Female Artist. At ang The Black Eyed Peas bilang Favorite Pop Rock Group. Patok ang portrayal ni Bembol Rocco bilang isang transvestite sa programang Beauty Queen. Hindi naman kaya siya nahirapan sa transition from his usual dramatic roles? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Marami ang naaaliw kay Bembol Rocco bilang Anya sa Beauty Queen. Natural at walang effort daw kasi ang kanyang acting. Nang paunlakan niya kami ng interview, in character pa si Bembol bilang si Anya. Para enjoy na enjoy kayo. Oh, yes. Ay, kasi sarap, di ba? Ay, na chapter. Sino mas maganda sa inyo ni Isa Calzado, Tito, pag nakaganyan? Hindi nga. Ang joke ko nga, di ba? Dahil beauty queen ang title. Siya yung beauty, ako yung queen. Di ba? Kilala si Bembol Rocco bilang dramatic actor sa TV at pelikula. Kabilang sa mga pumatok niyang pelikula ang Pagputi ng Uwak, Pag-itim ng Taga, 3 Taong Walang Diyos, at ang launching movie niyang Maynila sa Kuko ng Liwanag. Nagbida rin siya sa action film na Boy Pana. Sa dinami-daming araw ng mga role na ginampanan niya, pinaka-kakaiba raw ang transvestite na si Anya. After taping Subic, sabi ko, ay pera mo na ng wig, tsaka ng costume. Sabi ko, gusto ko lang lumamier. Kukunti lang yung nakakilala agad, di ba? Marami nagdadalawang tingin. Di ba siya ba yun? Di ba? Merong naglakas loob na lumapit. Di ba ikaw si Bembol Rocco? Oo nga.
ano naman kaya ang masasabi ng kanyang kambal na anak na sina Dominic at Felix Rocco? Natutuwa sila. Although, medyo shocking dahil nga, di ba, hindi naman ako talaga ganito. Pero teka, hindi ba siya natatakot na pagdudahan pati na ng chicks? Okay lang. Oo, yung mean naman ang hinahanap ko. Yung medyo bagets. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Yan ang latest sa Chika Minutes. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Grace Lee. Mel, Mike. Salamat, Grace. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 32 araw na lamang Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.